So, dito sa may projection factor, halos dito makikita lahat ng mga ginawa nating survey before. So, um, sa area, 'di ba matatandaan niyo meron tayong pinili na tatlong barangay which is yung Malinta, Maysan, tapos yung Karuhatan. And then, yung base year natin is 2025. Tapos, yung population, nakuha ko siya sa ecological profile, which is dito. Ito. So, yung, nakikita mo. Etong Malinta, makikita nyo dito sa may hilera ng population 2025. May population yung Malinta na 60,494. So, yun yung nilagay ko dito sa may table. Ganon din sa may Maysan, tsaka sa Karuhatan. And then, inad ko lang yung tatlong barangay na yun and yung total is 135,209. So, ayun yung total population na meron sa tatlong barangay na pinili natin. Wala namang competition dito gana sa may part na to. Ito. I-add lang tong tatlong barangay na yun. And then next is yung projected population. Yung projected population naman, ito yung parang estimated number of population in the future na kino-compute natin. And then, madali lang naman yung formula dito. Pero hindi ko sinunod tong formula dito. Kasi nag-shortcut ako. Ito ito. Yung ginamit ko dyan is yung 1.0303 para hindi na nag-a-add pa ng madaming number. So, kaya ako nakuha yung 2026 na projected population na 139,306 kasi una kinuha ko muna yung base year natin, which is yung 2025 na total population. Ito, yung 135,209. So, 135,209. Pwede na rin gamitin yung pwede na rin itong sundan kaso mas mahaba kasi yung eh. Pero ganito lang kasi yung ginawa ko. Diba ito yung base year na 135,209 na 2025. Tinimes ko sa 1.0303. So, ayun yung projected population ng 2026, which is 139,305 or pag-renound of 139,306. So, ganun lang din yung gagawin nyo sa mga future years. Gagamitin nyo lang din yung answer na to. And then, i-times nyo lang ulit sa growth rate na 3.03%. And then, ayun lang, hanggang 2030, ganun lang yung gagawin. Ta-times lang sa growth rate. Nandito naman sa population filtration, dito naman natin finifilter or sinasala yung kung ano lang yung focus ng study natin. Like kung ano lang yung need natin na makuha or yung target natin para sa business natin. So yung starting operation natin is January 1, 2026. So yung ginamit natin na population is yung 2026, which is yung 139,306. And then, paano ko nga ba nakuha yung age bracket na 15 years old to 64 years old na 55%? So, ito yung breakdown nun. So, first, kinuha ko muna yung 2025 age population na 533,064. So, dito siya nanggaling. Galing din to sa may ecological profile ng Valenzuela. So, actually, yung meron lang sila nun is yung 2023 na data. So, yung ginawa ko, um, inano ko siya ulit, tawag dito, Prinoject ko siya ulit from 2023. From 2023 to 2025. So, ito na yung data na yon. Ito yung sinundan ko. So, um, yung total age bracket from 15 years old to 64 years old ng Valenzuela is
533,064 in the year 2025. So, ayun yung nilagay ko dito. And then, next naman na kinuha ko is yung total barangay share percentage. Kinuha ko rin siya dun sa may ecological profile. So, yung Malinta, meron siyang share na 3.90%. Yung Maysan, meron naman siyang 5.67%. And yung Karahatan, meron namang 4.27%. So, yung total share nila sa Valenzuela is 13.84%. And then, yung 2025 barangay population, to yung kamali ako dito. 2025 barangay population, nakuha ko siya, dinivide ko yung 533,064 divided by, times pala to, sorry. 533,064 times 13.84%. So, ayun yung total niya. 73,776. And then, after mo makuha yung population ng barangay na yon, bale, itong 73,776, ito na yung na-filter natin na population from the whole population ng Valenzuela. So, itong 73,776, ito na yung yung population ng 15 years old to 64 years old sa tatlong barangay na yon, na Malinta, Karuhatan, tsaka Maysan. So, yun na nga, nakuha natin yung 73,776. After that, i-divide naman natin siya sa 2025 na population, which is itong 135,209. 77,000. And then, ita-times natin sa 100%. Ay, mali. 73,776 divided by. So, ayan, 54.56% or pag ni-round off, 55%. So, ganun natin makuha yung 55% sa 2025 age filtration. So, balik tayo dun sa population filtration. So, after natin makuha yung age bracket percentage, next step naman is i-filter na natin yung 2026 population sa percentage na nakuha natin sa age. So, yung 139, 306, ita-times natin sa 55%. So, yung lalabas doon, ayun na yung na-filter natin from 2026 Valenzuela population. So, ayun yung kabuuan na na-filter natin from the whole population ng Valenzuela. So, 76,618. Then, after that is yung sa poor to low income or yung income class. So, nakuha natin yung 83%. Kung maaalala niyo, meron tayong question sa survey natin na monthly allowance income. So, yung target kasi natin is, 'di ba, poor to low income. So ang kinuha natin dito is yung etong below 5,000 tsaka yung 5,001 to 10,000 pesos. Yun yung kinuha nating data doon sa survey. So, ginawa natin dito, pinag-plus natin yung 87, at ito yung computation na. Pinag-plus natin yung 87 plus 13. So, it's equal to 100 na total ng respondents natin na merong income na 5,000 and 5,001 to 10,000. So, yung total na 100, dinivide natin sa 120, which is yung 120, yun yung total ng, ng survey natin. So, 100 divided by 120 times 100
equals to 83.33% or 83% lang. So, doon natin nakuha yung 83%. And then next, syempre, nakuha mo na yung percentage ng income class, i-filter na natin ulit siya. So, from our previous na filter, which is 76,618 times 83%, answer is 63,593. Naka-round off na yan lahat. So, 2026 filtered population is 63,593. And then after nun, meron pa tayong i-filter ulit, which is yung acceptability rate. So, nakuha din to doon sa may survey natin. Dito siya. Itong question number 3, yung would you be interested in trying chicken poppers made? So, merong 109 respondents na nag-yes. So, ang total percentage nun is 90.83% or 91% doon sa nilagay natin sa filtration. Ayan. Yan yung round off ng 91%. So, after natin makuha yan, filter natin siya ulit. From 63, 593 times 91% equals to 57,870. So, yun yung total acceptability population. And then, after natin maka-filter yung acceptability population, meron pa tayong affordability bracket. So, sa affordability bracket naman, ito naman yung sa question natin sa prices. Ayan. So, meron tayong mas marami yung mga nasa 69 pesos to 89 pesos. So, meron tayong 93 na nag-answer doon. So, yung total percentage na is 77.50% or 78%. So, yun yung nilagay natin dito sa may filtration. And then, i-filter natin siya ulit from 57,870 times 78% is equals to 45,139. So, last naman na i-filter natin is yung accessibility rate. So, galing ulit yun dun sa may survey, which is dito sa may, would you like veggie poppers to be available for online ordering and delivery? So, maraming nag-yes doon, which is 117 respondents. And then, yung total percentage is 97.50% or 98%. So, ayan, 98% yung nilagay natin sa accessibility rate based on the survey. So, yun na yung lalas natin na i-filter. So, from 45, 139 times 98% is equals to 44,236. So, ayun na yung target market natin sa business natin, which is yung 44,236 after all the filtrations na ginawa natin. So, ayun yung number of people na mag-fit talaga dun sa business natin. Next is dito naman sa actual demand. Madali lang to kasi nakalagay naman na dito yung yung mga formula. Pero sa first is kukunin muna natin yung gagamitin muna natin yung target market demand natin na 44,236 and then i-divide natin sa 12 and then sa months of operation and ganun pa rin yung answer niya, 44,236 for 2026 demand. And then, para makuha naman yung 2027 demand, imumultiply naman natin siya sa growth rate natin. Naka-shortcut na din ito. Mag-try natin. So, 44,236 times 1.0303.
So, 45,576 yung 2027 demand. So, ganun lang siya. Hanggang 2030, ganun lang din yung gagawin. Times lang sa growth rate. And then yung sa projected demand naman, kung ano yung answer dito sa may actual demand, from 2027 to 2030, ganun lang din yung answer dito sa may projected demand. Parang kinopy mo lang siya ganun. Hindi natin sinama yung 2026. Kasi yun yung ginamit na base year dito eh. So, proceed na tayo sa actual supply. So, sa may actual supply naman, kinuha muna natin yung customer per hour natin. So, first is yung actual demand natin na 44,236. And then, dinivide natin siya by 12 months. So, hindi 360 yung ginamit ko dito kasi 'di ba 26 days tayo per month. So, 312 lang yung nilagay ko. So, 44,236 divided by 312. Ayan. Kaya 140 yung nilagay ko dyan kasi para hindi na mag para hindi na mag di na tayo maglagay ng decimal kasi ang alam ko kasi hindi appropriate yung merong decimal dito eh. Pero ako na bahala mag-defend dyan. Sinakto ko lang talaga siya ng 140. Nag-round down ako para mas malinis and accurate tignan. So, isipin na natin na 140 to. So, 140 divided by yung number of operating hours natin na 10. So, ang customer per hour natin is 14. The next naman, nakukunin natin yung actual supply 2026. So, yung operating days is 26 days. Yung operating hours natin is 10. And yung customer per hour natin na nakuha is 14. And then yung daily supply is 140. Kasi tinimes ko siya sa operating hours. So, customer per hour na 14 times yung operating hours natin is equals to 140 na daily supply. And then, yung weekly supply naman, 140 times natin siya sa 6. So, the answer is 840. And then, yung monthly supply, yung 140 times ko sa 26. So, 3,640. And then, last is yung annually supply naman. Yung 3,640 times ko sa 12. So, the answer is 43,680. So, yun lang naman yun. And then, sa may projected supply, ganun lang din sa may, sa may projected demand. Basta kapag projected, lagi niyang tandaan na kailangan yung i-times sa growth rate. So, from 2026 na actual supply, kano ba yun? 43,000. 43,680 times 1.0. 45,004. So, ganun lang din sa mga future years, i-times mo lang siya sa growth rate para makuha yung projected supply nila. And the next naman is yung sa unserved market. Yung unserved market, ito yung mga yung mga malapit na natin na customer pero hindi natin sila ma-reach kasi kulang pa or hindi siya covered ng market natin pero may possibility na maging customer natin sila, parang ganon. So, yung
acceptability population na 57,870, which is nakalagay doon sa may population filtration. And then yung target market demand natin na 44,236. So, minus ko lang to, itong acceptability population tsaka target market demand para makuha tong unserved market na 13,634. And then yung 100% as is na to. Tapos yung 76% naman, nakuha ko siya. Dinivide ko yung 44,000, yung target demand, tsaka yung acceptability population. Times 100 equals to 76%. And then, minus ko lang ulit yung 100% tsaka yung 76%. Kaya nakuha yung 24% na unserved market. Pag may mga question kayo, i-list down nyo lang tapos sa Saturday natin i-clarify. Next naman is yung sa market share. Mag-notes kayo dito sa market share kasi matatanong talaga tayo dyan. So yung operating hours, alam nyo na yan eh. Di ba lahat naman tayo nag-research dyan. So, given na tong mga operating hours ng competitors natin, yung ASPC naman, yung ASPC nakuha ko yan sa highest price ng competitor natin and plus yung low price nila divided by 2 para makuha yung ASPC. Nakalagay, kung gusto nyong i-compute, nakalagay dun sa may docs yung mga prices ng each competitor kung paano ko sila nakuha. And then, yung peak tsaka and slack pala, hindi na sinunod dito yung original peak and slack ng mga competitors kasi nagkaroon ng adjustment sa mga sa peak and slack para tumaas yung market share natin. Question kasi tayo if mababa market share natin and hindi na siya mukhang feasible. Kaya binabaan mostly yung mga peak para at least may mga atan tayo na na competitor. And then yung average, nakuha siya by adding peak and slack divided by 2. And then sa my daily, operating hours, yung operating hours, tinimes lang siya sa average. Wait lang, pakita ko. Ulit, yung average, for example, sa The Crunch, yung peak nila is 20, and then yung slack is 9. A-add ko yan. And then, i-divide ko siya sa 2. So, ang average is 14.5. And then, para makuha naman yung daily, operating hours times average. So, ta-times ko lang tong operating hours nila na 13, which is 188.5. And then, yung monthly naman, na daily times 30 or 26 kasi yung iba dito is 26 days lang nag-ooperate and then yung iba naman 30 days nag-ooperate. Kaya magkakaiba ng days ng pag-compute dito sa may monthly. And then sa may annual naman, monthly times 12 lang. Then sa may company sales, ASPC times annual. $157.50 times 67. So, ayun yung company sales ng The Crunch.
And then sa may industry sales, kung ano lang yung total ng company sales ng buong competitors dito, which is ito, ayun na din yung gagamitin natin ng industry sales para sa lahat. And then sa market share, i-divide mo lang yung company sales sa industry sales para makuha yung market share. So let's say 10 million divided by 49,521,438 times 100. So 21.58% yung share ng The Crunch sa existing competitor dito sa market. And then, sa Snack and Pop naman, yung computation ng ASPC sa Snack and Pop, meron tayong 5% increase each year. So, yung 52.50, i-increase natin siya from 5%. Ewan ko lang if same dito yung answer kasi nung kinompute kasi ito naka-Excel eh. So, 52.50 times 5%. Ay, hindi. Wait lang. Shortcut ko na lang. 52.50 times 1 point. So, 55.15. Which is ito. Diba yung ASPC natin from 2026, 52.50. And then by 2027, nag-increase tayo ng 5%. So, ang ASPC natin sa 2027 na is 55.15. And then sa may 2028, ganun lang din, mag-increase tayo ulit ng 5% para makuha yung ASPC each year. Check na din natin. Okay. Wait lang. So, 57.94. Ganun lang din sa mga future years ng ASPC ng Snack and Pop. 5% increase lang. Ayun lang. Pag may question kayo, i-note nyo tapos sa Saturday natin i-raise. Yung next reporter na sa cross-analysis, kasi yung SWOT analysis sa Saturday daw i-discuss. Cross analysis, strength to opportunity strategies. Sa una, sinasabi lang naman diyan na to take advantage natin yung opportunity natin na expansion to more flavor dips using our strength. Yung business natin is magkakandak ng survey including yung taste test. Then yung feedback na makuha natin from customer is gagamitin natin para makapag-develop ng another flavor and dips and to expand na rin yung menu natin. Sa pangalawa naman, since yung product natin is healthy alternative to traditional fried snack, to take advantage yung pag-rising ng chicken-based product, we combined it with vegetable para mas maging healthy pa siya, and we will highlight yung benefits or nutrients na makukuha nila sa product, and yun, to attract na rin health conscious individuals. Then para naman sa pangatlo, para mas maging convenient yung product natin, we decided na may pag-partner with delivery apps like Foodpanda and Grab, which is mas accessible sa target market natin since
they can order online without leaving their works. Next, yung pang-apat, since primary target natin is mga student employees, we decided to put our store near to them, mas accessible and convenient. And for our business naman na to become more socially responsible, we decided to use eco-friendly packaging which is mas sustainable and to encourage na rin na bumili yung mga student and employees na environmental conscious. And last, for health conscious individuals, i-enhance lang natin yung texture and size ng BPAPs natin para mas madali pa siyang kainin and sakto lang sa panlasa nila. And lastly, para ma-maintain natin yung nutrients ng vegetable, we ensure na lulutuin lang natin siya at least of time and iwasan natin siya na ma-overcook since nababawasan nito yung nutrients na meron yung pinaka-ingredients natin. Yun lang. Next reporter. So sa weaknesses and opportunities naman, yung sa weaknesses ng labor versatility, kinonek ko siya sa opportunity number 3 natin, which is yung expansion to more flavors and dips. Yung sa flavor versatility kasi, yung sa poppers natin, pwede natin siyang ipare sa kahit ano. Pero yung sa business kasi natin, 'di ba? Konti lang yung mga sauce. So kinonek ko siya sa opportunity number 3, expansion to more flavors and dips. Kasi alam naman natin yung ibang mga customer na pag may nag-trend, so pwede nating i-take advantage yung opportunity na yun. Sa next naman is yung sa business location. Yung weakness 3 is limited brand coverage. Uy, wait! So ulit sa pangalawa is yung weakness 3, limited brand recognition. Kinonek ko siya sa dalawang opportunities, which is yung the business is located near schools and working establishment. Then, sa pangalawa is yung rising popularity of chicken-based products. So, kinonek ko siya kasi dahil nga maraming mga malapit sa atin na schools and offices, madaming dumadaan na araw-araw. So, tas, di ba nauuso yung chicken-based products? So, yung innovation natin sa chicken poppers natin, pwede tayong ma-recognize doon. Next is yung sa weakness number 2 na perishable stocks.
Kinonect ko siya sa opportunity na number 4, which is yung diverse distribution channel. Dahil nga perishables yung mga stock natin, yung gulay, mga ganon. Madaling masira. So, kapag di natin sila nabenta agad, ayun nga, baka malugi tayo. So, kinonect ko siya dun sa diverse distribution channel, yung katulad ng mga delivery and sa resellers. Parang ganun. So, mababawasan yung waste natin sa mga perishable stocks. Next is yung sa weakness number 4, offer a limited variety of food and drinks. Kinonect ko siya sa opportunity 5, yung health conscious consumer. So, medyo limited yung variety ng food and drinks natin. Kahit na may veggies yung product natin, minsan kasi sa mga health conscious na tao, baka hindi sila di, hindi to balance sa meal nila. Kasi katulad nung yung sa rice natin, at saka sa Java rice, baka hindi yun pasok sa panlasa nila or yung sa balanced diet nila ganun. So, pwede tayo mag-offer ng healthier options, siguro katulad ng yung brown rice and yung mga smoothies para sa mga health conscious consumer. Last is yung sa weakness number 5 na consistent quality control. Kinonect ko siya sa opportunity 1 na the business is located near schools and working establishment. So, challenge yung or weaknesses yung play ay mali pala. Consistent quality control kasi kailangan consistent yung quality natin. Since nga high foot traffic area yung location natin sa business, yung customers are nag-expect ng quality in serving. So, kapag na-maintain natin yung consistency ng product natin, ma-overcome natin yung weaknesses natin. So, pwedeng maging loyal yung customers natin and babalik-balik sila. Next naman yung sa strength and threat. So, ang una nakalagay dyan is yung strength number 3 and threat number 5, which is the strength is healthier alternative to traditional fried snacks, and yung threat natin doon, or yung pwedeng makonect din is consumer preferences. So, yung naisip ko or possible na strategy or plan dyan is by emphasizing healthy ingredients sa mga posters and flyers natin. And by that, this can notify and create value to possible customers. And isa na tayo sa mga prefer or kasama sa listahan yung mga on-the-go list nila na kainan, ganon. Tapos next naman is yung sa strength number 4 and threat number 4. Which is yung strength natin doon or ng business is tasty snack with various flavors. While yung threat naman, maybe yon supply chain disruptions affecting ingredient availability. So possible na hindi pa laging available yung ingredient na may offer natin. And yung plan doon or backup plan doon is huwag tayong dumepende lang sa isang supplier. If possible, pwede tayong magkaroon pa tayo ng supplier na 2 to 3 pa. Like for example, supplier B, C, and D, ganun. Para patuloy tayong makagawa and makapag-produce yun and mabenta yung product natin. And para na rin available yung mga flavors na meron tayo or yung mga ino-offer natin. Then number 3 naman is yung
strength natin, strength number 2, and yung threat is threat number 1. Strength eco-friendly packaging, while yung threat is inflation. Ang possible way or strategy dyan is if ever man na tumaas yung price ng mga packaging natin, pwede natin gawin is bawasan yung size ng mga packaging natin. Or pwede naman, wise choice is refill systems. Kumbaga, yun nga, may packaging tayo na mas durable, hindi yung disposable. Para if ever, yung mga suki natin or yung palaging bumibili sa atin, ma-offeran natin ng ganong klaseng packaging, yun din, para makamura. And isa na rin yun sa engagement natin para sa kanila. Para pa ulit-ulit silang bumalik. Yun, ganon. Tapos yung number 4 naman, strength 1 and threat number 3. Yung strength natin is easy to eat and convenient products. While yung threat natin is, yun nga, new entrants, may mga bagong business talaga na magpa-pop up dyan. Since hindi naman maiiwasan yun, na magkakaroon tayo ng new competitors. And ang best way dyan is promote lang sa social media, highlights natin kung gaano ka-convenient yung way ng pag-consume ng products natin since ayun yung nakalagay sa strength, easy to eat and convenient products. Ayun. And last one naman is, again, strength number 1 na connect sa threat number 5. Yung threat number 5, yung consumer preference, ayun lang. Continuous yung pag-improve natin sa product natin and also sa pagmamarket ng business natin. Para na rin makasabay tayo sa mga trends and ganyan-ganyan. Ano ba yun? Wait. Para ano rin, para lagi ding updated yung mga customers natin na nag-exist pa rin yung business natin. And ayun yung mga strategies natin para makontrast yung threats na mayroon tayo. Yun lang. Hello, hello. Sa weakness and threats, si sinabay ko lang yung threats na pwede mag-arouse dahil yun sa weakness natin kung hindi natin sila maso-solve. So for the first one is lack of tubig. So one of our weakness is konti yung alternative supplier natin. Then pwedeng threat dun is yun nga, hindi natin sila mapapalitan kagad in case of emergencies. Kailangan pa natin maghanap talaga. For number 2 is high production cost. Weakness natin yan lalo na dun sa price ng chicken. Ah, ang ang pinoint out ko lang naman nun is kung itinake into account natin yung inflation, baka tas lalong tumaas yung production cost natin. So, yung inflation is a threat na kailangan talaga natin ma-foresee sa future at mapababa natin yung production cost para hindi sila mas lalong tumaas. Sa second one is flavor variations and threats na ano, oh yeah, yung meron kasing trap na baka sobrang dami nating product na ilabas pero wala naman sa kanilang bumebenta. So, weakness natin is marami nga tayong dinadagdag na products pero kailangan din natin makita kung ano talaga yung binibili ng tao, our customers natin. Next is Ben. Sorry guys. Low quality end product.
ah, pa may pitfall kasi sa mga bagong products katulad natin na 'pag nakita nila is hindi pa sila sure dun sa quality. Parang mas pinipili nila yung familiar sila. Then ang threat nun is dahil nga bago tayo, kailang baka hindi natin ma-establish kaagad yung brand natin na, tayo is quality brand compared dun sa others sa competition natin. So that's one of our weakness dahil nga bago tayo. Then last is improvement of low quality products. Then ang threat niya is, dahil nga nag-iterate pa tayo sa mga suppliers natin, yung mga kinukuhaan natin ng ingredients, magkakaroon ng inconsistency sa product. So, for example, yung main supplier natin is wala silang chicken. Then nag-alternative tayo, then mas low quality yung chicken nila. Ang mangyayari dun is yung products natin, dahil, wait lang. For example na lang is, wala na nga tayong chicken, then naghanap tayo ng ibang supplier alternative. No choice naman tayo kundi tanggapin na lang siguro yung low quality. For example lang naman yun. So magiging inconsistent yung product natin, maapektuhan yung satisfaction ng customers. Ayun lang guys. Thank you.